Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ronel Rigores. Ang sabi niya, "Good PM sir, as lang pwede bang weldingan ang slide ng 45? Lumaki na kasi ang butas niya pag nag-open slide na at wala nang bala." Okay, bago natin bigyan ng pansin yan, ay gusto ko lang munang pasalamatan at batiin ang lahat ng mga OFW sa mga panig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil taglamig pa rin at nagbabago na naman ang klima. Tayo po ay ingatan natin kalusugan at lalo't higit na huwag tayong magkasakit dahil importante po sa atin ang ating trabaho na tayo may sinusuportahang pamilya, at ingat po tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Dobling ingat po. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga subscribers na umabot na tayo ng 49,800. Okay, salamat sa mga nagsishare, naglalike, at kahit pa medyo mabagal yung ating pagdami ay tuloy-tuloy naman. Okay, maraming salamat din sa inyong magagandang comment. At lalo tigit maraming salamat sa mga silent viewers, dahil tayo nga po isang charity vlogger na ang motibo po ng ating pag-YouTube ay hindi para tayo kumita ng pera sa ating sarili, kundi ito ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Dati ko na pong ginagawa yan, 2 lang muna, pero dahil nga po sa may kaunti na tayong kita sa YouTube, ay ginawa ko ng 6, bagaman kulang pa. Ay maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At lalo tigit pasasalamatan ko ang bago nating sponsor na nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po yung GCash number natin. At sana baka may mga gusto pang tumulong o magpadala para sa ating mga beneficiary ng mga anak ng mga single parent, para makapagtulong tayo sa mga gusto mag-aral pa. Okay, pasalamatan ko lang. Shout out kay Dennis Sardona ng Pulangi Albay. Okay, thank you very much. Kahit maliit ang padala, basta't marami rin tayong matutulungan. Okay, at ngayon din, special thanks din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Jubil Platon na malimit magpalipad o magpadala sa ating mga premiere video. Okay, at yan. Sana marami pang tumulong para marami lumago pa yung ating YouTube channel. At ang purpose po talaga ng ating YouTube channel ay pang charity. Hindi ko po ito ginawa na para ako'y madagdagan pa yung kita ko, dahil ang kita ko naman dito sa aming kumpanya ay sapat naman. O wala na rin tayong pinapag-aral. Ako po ay 20 years na at firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na dito sa aming kumpanya Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. Ayan, at dumako na tayo sa katanungan ni Roger. Medyo malabo yung katanungan ni Roger, kaya minsan nahihirapan ako sumagot. Ayaw ko sagutin yung mga ganitong tanong dahil hindi ko maintindihan. Pero dahil sumasagot naman siya sa ating mga comment, ay pagbibigyan natin siya. Ang sabi niya, "Good PM sir, as lang pwede po bang weldingan ang slide ng 45? Lumaki na kasi ang butas niya pag nag-open slide at wala ng bala." Ay, napakalabo naman itong tanong na ito. Ano ang welding ang butas mo sa slide? Slide ang problema mo, tapos may binanggit kang butas. Anong butas yun? Ako'y nagwi-welding ng kasi ang sabi ko dito, pwedeng weldingan, pero dapat professional welder ang gagawa. Okay, dahil ang slide, napakadelikadong weldingan yan. Kung hindi ka professional, ay wag mo nang pagpraktisan yung slide mo. Kumanap ka na lang ng slide na magpractice ka muna mag-welding. Dahil slide yan eh. Kaya sabi ko nga, professional ang dapat gagawa niya. Pero sinagot pa rin niya ako, ganun po ba? Ano po dapat gamitin doon? Ordinary stick po ba o yung MIG? Wala po ba kayong video na nagwi-welding ng slide? Salamat po. Okay, tinatanong niya, pag sinabing professional ang magwi-welding, alam na ng professional welder yan kung anong gagamitin mo na welder.
Kaya nga tinawag kang professional eh. Pero siguro gusto siya ang gumawa. O sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi pa niya, pwede po bang epoxy? Ay, hindi naman po pwedeng epoxy dyan. Bakal yan eh. At saka baril yan gagawin. Hindi naman yan tuigan. Kung yan ay tuigan, po pwedeng epoxy dyan. Sabi ko, hindi pwedeng epoxy. Pero ang sabi naman niya, ganoon po ba, napanood ko na po video halos lahat. Hindi ko po makita yung sinasabi na meron kayong video na tulad ng issue sa akin. Okay, ang natatandaan ko, may video ako ng pag-wielding ng slide. Pero na-restrict yan ng YouTube. Ayaw ipakita ng YouTube kung paano ang pag-wielding ng slide. So, ni-restrict yan. Kaya yan ay tinanggal sa videos ko. Meron ako niyan, aluminum. Ang alam ko, meron pa rin akong aluminum yan. Ewan ko kung nandiyan pa. So, dahil nagpipilit si Roger na malaman kung paano talagang pag-wielding, hindi ko naman alam kung ano ang parte sa slide na wieldingin. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ang pag-wielding ng slide. Okay. Ang sabi ko kasi, dapat kasi yan, ang professional welder niyan ay dapat alam ang root pass. Okay, isa yan sa mga ina-examine ng TISDA para ka makapasa na maging professional welder. Isa yan na palatandaan na dapat pumasa ka sa root pass. Ito, ang tatalakayin ko na lamang sa inyo ngayon ay ano ba yung root pass. Kasi hindi naman binanggit ni Roger kung ano talaga ang wieldingan doon sa slide niya. Okay. Kung ang wieldingan doon sa kanyang slide ay itong sinasabit, kasi open slide ang sinabi niya, wala namang makikitang butas dito sa slide kahit sa 1911, maliban sa butas ng firing pin. Anong butas pang hanapin mo sa slide? Wala namang butas yan. Sabi niya, lumuwag ang butas. So, malabo. So, kung ito ang ang binabanggit mo yung sinasabitan ng slide stop, madali lang yan. May video na ako rin ito Weldingan mo, tapos ay i-reshape mo lang. May video ako niyan, paano pag-reshape. Siyempre, pag winelding mo yan, i-reshape mo yan. Pero hindi ko talaga alam kung ano yung butas na Kaya ang anuhin ko na lang sa inyo ay kung paano ang mag-welding ng crack ng mga slide. Dahil may mga slide talaga na nagka-crack. So, yun na lang ang ko. Dahil hindi ko talaga maalaman kung ano yung weldingin niya doon sa kanyang slide So, dahil may mga slide talaga na nagka-crack, not to mention yung mga brand. Okay? Dahil dito sa amin, marami din talaga nagka-crack na mga welding. Na wini-welding. Ang kamukha nitong ito. Winildingan ito. At kamukha din ito. Ito, ang welding dati nito ay dito. Ayan. Pero dahil root pass nga yung ginawa kong welding dito, so matibay yung welding, ang nangyari, nag-crack naman sa labas ng welding. So, walang problema ang welding. Dahil sa labas na. Pag sinabi mong root pass, ibibibil cut mo yan. Ayan lalagyan mo ng cut yan. Para pag ito. Ayan natin ito. Ayan makikita ninyo yung makikita ninyo yung cut na yon. Yan. Ay ngayon, hindi na problema yan kung professional welder ka, kasi yan ay electric arc welding o MIG weld o TIG weld. Alam na ng professional welder yan na kung paano weldingin yan. So, ang importante niyan, may B-cut. Ayan. Yung mga crack. Ganyan. Hindi ko napapakita yung pag-welding. Pero yan ang isa sa mga ginagawa ng mga magagaling na welder para masulid. Kasi kung hindi mo lalagyan ng ganyan yan, hindi yan masusulid. Okay, bahala ka na dyan kung electric arc welding. Kung electric arc welding ang gagamitin mo dyan, medyo lalaparan mo yung B-cut, yung lulusot yung kakasya yung welding rod. Okay, kung ito yung welding rod mo, dapat yung welding rod mo ay kasya sa loob. Kasya sa loob yung welding rod mo para ma-penetrate mo yung Kung TIG weld o MIG weld, pwede na yung ganyan. Okay, dahil maliit naman ang maliit ang wire ng ng TIG weld at saka MIG weld Halos kasing laki lang yun ng
Halos parang ganito lang yun eh. Oh, so maliit lang, maliit pa dito yun. Yung welding, yung ginagamit na pang-welding. So pwede na. Okay, so yun ang importante diyan, yung cut na yun. Okay, so kamukha nga nito na welding na to. Pero napatunayan ko na matibay yung welding kasi sa labas naman siya na gano'n. Wala naman siya doon sa welding nag-crack eh. Okay. So nilinis ko na ito para makita lang yung welding. Ayan o. So kamukha din ito. Kamukha din itong isa na to. Mas malaki ang ano to sa kabila naman ito. Okay, pagka yan ay ganyan na welding na yan, ang ginagawa ko na diyan ay nire-retouch ko na lamang yan at pinipintahan ko ng Cerakote o ano man pampinta para yan ay umitim. So, ganyan lang ginagawa ko diyan, oh. Yan, para yan ay mabawasan. At kung gusto ninyo mag-uniform ang kulay niyan, ay di may pangkulay naman tayo. Okay, itim yan, oh. Yan, oh, medyo may itim na, oh. Yan. Ginagamitan ko lamang yan itong para mawala, para maanoan. Pero kung gusto pa ninyong gumanda yan, ay gumamit kayo ng pampinta sa baril. May mga pampintura naman sa baril. O, ginaganyan ko lang yan. At pwede pa ninyong paitiman yan, applyan pa ninyo ng pangalawa o pangatlo. Yan. So, may isa pang technique dyan. Kasi ang bakal, pag wini-welding, yan ay nagbibend. So, ang nangyayari minsan kasi, pag winilding mo yan, kikipot ito. At ang mangyayari, minsan yung iyong barrel ay hindi nakakasya kasi kikipot itong loob. So ito, para hindi kumipot yan, nilalagyan ko yan ng bakal sa loob na eksakto. Ito, kamukha nito ha. Para hindi kayo mamroblema. Yan, lalagyan ko yan dito ng bakal na andali. Ito. Lalagyan ko yan dito ng bakal na eksakto lang para hindi siya kumipot. Okay, ayan. Yan o, lalagyan ko siya ng bakal dyan. Yan. Kahit itong banda rito lang. Kasi ito yung walang support. Ito naman, may suporta naman ito dito eh. Ito na yung pinakasuporta niyan. So, lalagyan ko lang yan dito. Hindi ko lang yan itatapat kasi baka sumama sa welding yan. Baka sumama yan sa welding. Hindi mo matatanggal. So, medyo mababa lang ng kaunti ang paglagay niyan. Dapat yan, eksakto o kahit medyo sikip ng kaunti. Yan, lalagyan ko yan dyan. Para ito hindi, kasi pag winelding mo yan, pag wala kang experience dyan, ito ay kikipot yan, kikipot. So pag kumipot yan, mawawala na sa straightness ito. Ganon kasi ang mga bakal pag wini-welding. So dapat may support na ganyan. So ayan, yung mga ginagawa kong technique sa mga pag-welding. Actually, yung mga slide, kamukha nito, yan o. Yan, nag-crack din yan. So, ganon din yan. Lalagyan mo ng bikat yan para masulid yung welding. Okay, ito naman, nangyayari talaga yan dahil nga dito sa aming range ay walang matibay na baril. Okay, walang matibay na baril. Talaga nasisira ang mga baril. Kaya nga lagi kong tinuturo kung paano ninyo ingatan yung inyong mga baril. Na wag umabot ng, kumbaga, sa halip na tumagal pa yung baril ninyo, ingatan ninyo ng paggamit. Ilagay ninyo sa tamang paggamit. Kaya may mga videos din tayo ng ganyan. Okay, so ganun, yun lang. At hindi ko talaga alam kung ano ang wewildingin dun sa tanong hindi pala si Roger, Romel pala. Romel Rigores. Okay, sorry Romel ha. Romel Rigores ang may tanong. So, hindi ko alam kung ano sa slide ang wewildingan mo. Basta binanggit mo yung slide at binanggit mo yung butas, hindi ko alam kung alin dun sa parte na yun ang wewildingan mo. Kaya, ang itinuro ko na lang kung paano ang mag-welding ng root pass. Yan ang importante sa pag-welding ng mga anumang bagay, yan ay importante. So, sana may natutunan kayo. At kung kayo gagawa nito, huwag ninyong pagpraktisan yung baril ninyo ha. Mag-practice muna kayo sa mga bakal-bakal. Inuulit ko, kung po pwede, mag-test muna kayo. Hindi man basta nakita ninyo na ganyan yan,
binanatan agad ninyo yung, ay, ganun ang sabi ni firearms instructor, binanatan mo kagad yung baril. Hindi po, o tumanggap agad kayo ng baril ng kaibigan ninyo, welding ninyo, di baka lalong napahamak yan. At sisiguraduhin ninyo na ang i-welding ninyo ay bakal. Baka ang welding ninyo, binanatan ninyo electric welding, nako, nagtalsikan yan. So, titingnan ninyo kung may tinatalba ng magnet ba yan para makasigurado ninyo. Itong answer ko na ito ay in general na ito. Hindi lamang ito sa mga 1911, kundi sa lahat ng mga baril na. Kung may crack, yung mga ninyo, pwede ninyo. At ito pang isa kong payo. Pag yan ay ganyan ang na-welding na yan, hindi na po yan kasing tibay. Yan ay mga 70% na lang ang tibay niyan. Kasi nga ang bakal, pag na-welding, nadidistimpla na yan. Nag-iiba na ang timplada niyan. So, it's either na mag-crack yan sa katabi, kamukha nitong ginawa ko na ito, pero magagamit ninyo. Gamitin na lang ninyo sa pang-emergency. Huwag na ninyong gamitin kung kayo naglalaro. Huwag na ninyong gamitin sa paglalaro. Yan ay ano ko lang, advice ko yan. Dahil baka masira yung laro ninyo. Baka bumigay sa paglalaro ninyo, din nasira. Pero magagamit ninyo yan. Magagamit ninyo yan pang-emergency na lang. Para lang hindi matapon, masayang yung mga firearms na may mga ganyang problema. Pwede naman yan. At yan nga nagagamit pa rin namin dito sa range yung mga ganyan. Basta't maingat lang. Okay, so yan lang ang masasabi ko do sa tanong ni Romel ba yun? Roger ako ng Roger, Romel pala. So ganun. Ang itinuro ko yung paano pag-welding ng slide. At hindi ko alam kung ano talaga yung problema ng slide ni Romel Rigores. So yan, at babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Nandito na sila. Shout out kay Bobby Obillas Jr. May 84 engagement. Okay, may mga napadagdag na. Okay, shout out kay Alias Baby. Okay, napasama si Alias Baby. 10 ang engagement. At shout out kay Lorenzo Lindres. May 44 engagement. Okay, shout out din kay Eddie Garcia. May isang engagement bago siya. At lalo tigit, shout out kay Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Isa natin siyang isa yan sa mga donor ng ating mga sponsor ng ating mga estudyante na tinutulungan. Okay, maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Sana mag-share kayo, mag-like para mapasama rin kayo sa ating mga isa-shoutout. Thank you very much. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.